5 milyon. Parating na, parating na. Ang pagkakataong yumaman ng biglaan ay parating na. Handa ka bang magpakasal sa anak ko? Handa ako. Ay nako, hahaha. Anong nangyayari? Ay nako, ang ganda, ang ganda. Tita, magkasintahan pa lang kami. Bakit naman nagmamadali sa kasal? Parang hindi yata tama. Ngayon kasi, ang mga kabataan, uso na ang mabilisang kasal. Tita, pakinggan mo muna ako. Tingnan mo ako. Pangkaraniwan lang ang itsura ko. Pati na rin ang estado ng pamilya ko. Para sa isang tulad ni Ginoong Lu, hindi ako bagay. Huwag kang mag-alala. Sa pamilya Lu, ang mahalaga sa amin ay ang ugali. Nasaan ang mga impormasyon mo? Sinuri ko na ang lahat. Magaling sa pag-aaral at mabuting ugali. Laging handang tumulong. Tapos na, tapos na. Ginoong Lu, alam ko. Sigurado akong ayaw mo rin, na magpakasal sa akin, tama ba? Paano kaya? Ipaliwanag mo. Sa tingin ko rin. Tama ang sinabi ng nanay ko. Ang kasal talaga ay isang magandang pagpipilian. Kayo'y ikinasal na. Wala akong masyadong maibibigay na regalo. Lahat ng ito ay bilang dot na. Narito ang 1 bilyong cash. Kasama na ang 5 milyon na ipinangako sa iyo. Kasama na dito, ang mga gold bars ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ang mga ari-arian na ito, siguro ay ilang daang units. Sa hinaharap, ikaw na ang mangungulekta ng renta. Mayroon nito. Maaaring gamutin si Lola. Ma, hindi natin kailangan ang mga bagay na ito. Sa totoo lang, paano? Ikaw ba ay nagkagusto sa pera ng pamilya namin, kaya ka nagpakasal sa akin? Siyempre hindi. Ikaw talagang bata ka. Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi ganyan si Chuchu, ha? Paano naman ito? Bawiin ko muna ito. Sa hinaharap, sa'yo na lahat ito. Oo, umuwi ka mamayang gabi para kumain. Ang punong bakal na hindi namumulaklak, namulaklak na. Paano kaya? Maghiwalay ulit tayo. Sabi mo hiwalay, hiwalay agad. Ikaw ang nagsabing ipapahayag ang relasyon kagabi. Ikaw rin ang nagpakasal sa akin. Wala rin akong ibang magagawa. Dahil kasal na tayo, ako ang magdedesisyon kung kailan tayo maghihiwalay. Linchu, Linchu. Ngayon, mukhang napahamak ka na. Sakay na. Oh. Ano nga ulit? Mauna na ako sa trabaho. Suriin mo ito. Bakit kailangan ng pera ni Madam? Madam. Ah.
Pasensya na. Walang problema. Ano, kuya, kamusta, kuya, gusto mo ba ito? Huwag mo nang isipin. Siya ay kilala sa departamento natin bilang isang nerd. Nag-aaral lang ng mga libro ng mga pantas. Magandang umaga, lahat. Magandang umaga. Chu-chu. Pakakasalan mo ba ako? Hindi. Manager. Hindi pa tayo nagkaroon ng relasyon. Kasal. Chu-chu. Huwag kang mahiya. Alam ko. Matagal mo na akong lihim na gusto. Kailangan mo ng pera kamakailan. Hindi ba? Sabi ng nanay ko, basta magpakasal tayo, magbibigay ang pamilya namin ng 100,000 bilang dote. Ibibigay ko sa iyo ang 10,000 noon. Para sa pagpapalaki ng ating baby. Ay, hindi, manager. Nagkamali ka yata ng intindi. Kailan ko ba sinabing may gusto ako sa'yo? Ang sipag mo kasi. Araw-araw kang naglilinis, tinutulungan mo pa akong magmop ng sahig. Ginawa ko lang ito nang walang kahirap-hirap. Noong nakaraang linggo, nilibre mo pa ako ng kape. Gamit yon sa discount coupon. Malapit na kasing mag-expire. Nilibre ko naman lahat. Tama ba? Oo, tama. Manager. Talagang nagkamali ka ng akala. Sige. Kahit sabihin nating maling akala, ang pagpapakasal mo sa akin, pa rin ang pinakamagandang desisyon. Chu-chu, huwag kang mag-alala, hindi kita hahamakin. Yang lola mong pabigat. Pati ang mga magulang mong pabor sa mga lalaki, at ang inutil mong kapatid na lalaki. Kapag nagpakasal tayo, wala na tayong koneksyon sa kanila. Chu-chu. Pakakasalan mo ba ako? Magbayad ka, manager. Ako ay kasal na. Lin Chu. Huwag kang bastos, ha? Tingnan mo naman ang sarili mo. Sa ganitong kalagayan mo, sinong lalaki ang magugustuhan ka? Yung lalaking bulag na iyon. Narito. Diyos ko, saan kaya nakahanap si Lin Chu ng ganitong kagwapong asawa? Ang tindig niya, kitang-kita na hindi siya pangkaraniwang tao. Ako yung bulag na nagpakasal kay Lin Chu. Tingnan mo ng maigi. Lin Chu. Ikaw, babaeng walang hiya, paano mo nagawa sa akin na magpakasal sa ibang lalaki? At saka, ano bang meron siya na wala ako? Manager. Bakit hindi ka kumuha ng salamin? At tingnan ang sarili mo. Nang ahas ka pang insultuhan ako. Hindi kita palalampasin ngayon, kayong mga walang hiya. Lin Chu. Ikaw ay tinanggal na, manager. Hindi ikaw ang may karapatang magtanggol sa kanya. Assistant Dong, konti ka ng coffee shop kung saan nagtatrabaho si Madam. Tanggalin ang manager nila. O baka huwag na lang. Huwag na lang. Hindi pwedeng palampasin ito. Ako si Zhang Dabao. Sa dami ng taon kong nagtrabaho sa tindahang ito, kahit ang tagapamahala ng punong opisina, nakita ko na. Bakit? Bakit sa isang tawag mo lang? Gusto mo na akong tanggalin? Ano ba ang pinapakita mo, Lin Chu? Baka pwedeng humingi ng tawad ang asawa mo sa manager. Oo nga, Chu-chu, kailangan mo ng pera ngayon. Ang trabahong ito ay napakahalaga para sa'yo. Ang patuloy na pagpaparaya ay magdudulot lamang ng pagmamaliit ng iba. May tao na dito. May tao rin dito. Hindi mo ba nakikita? Umupo. Salamat.
Ang patuloy na pagtiis ay magdudulot lamang ng pagmamaliit ng iba. Hello Manager Wang. Zhang Dabo, tinanggal ka na sa trabaho. Ano? Tinanggal ako sa trabaho, hindi ba kayo nagkakamali? Si Lin Chu, ang asawa niya, ano ba talaga ang pagkakakilanlan niya? Talaga bang isang tawag lang? Natanggal ang manager. Lin Chu, pasensya na. Hindi ko sinasadya, kanina. Kanina nagbibiro lang ako sa'yo. Haha, nagbibiro lang haha. Ang biro mo. Hindi nakakatawa. Mga kaibigan. Si Lin Chu ngayon ay nag-resign. Lu Zichu, tayo ba ay nagkita na noon? Lin Chu, may amnesia ka ba o hindi mo lang matandaan ang mukha? Wala. Kaya hindi ko pa siya nakita. Ay. Oo nga, si Lu Zichu ay napakagwapo. Kung talagang nakita ko siya, hindi ko talaga siya makakalimutan. Pero posible rin. Nung nasa kolehiyo ako, wala akong pera para sa salamin. Malabo ang mata ko, baka. Noong panahon na iyon kita nakita. Bilis na. Papunta na. Lu Zichu. Natutuwa ako na ipinagtanggol mo ako. Pero bakit parang ang lungkot pa rin ang mukha mo? Kasi, ang kita mula rito para sa akin, ay talagang mahalaga, ako. Pasensya na. Hello, may nangyari ba sa lola ko? Pupunta na ako ngayon, hindi po, Ms. Lin, ang inyong asawa, ay nabayaran na po. Ang lahat ng bayarin ng lola ninyo, agad po naming iaayos ang operasyon. Salamat, maraming salamat sa inyo. Presidente, nalaman na namin, kailangan ng pera ng ginang. Mukhang may sakit ang lola ng ginang. Ikaw na ang bahala, kumuha ng pinakamagaling na doktor. Lu Zichu. Salamat sa'yo. Bilang asawa mo, ito ang dapat kong gawin. Pero, hindi ba peke ang kasal natin? Ang ating marriage certificate ay kinikilala ng batas ng bansa. Sinasabi mong peke ang kasal natin. Binabastos mo ang batas ng bansa. Wala, talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong maibabalik ko agad ang pera mo. Karaniwan kapag nagpapasalamat, hindi lang dapat sa salita. Ganun. Libre ko ang pagkain. Ayan na, ayan na. Sasabihin ko sa inyo, ito ang paborito kong malatang. Tikman mo agad. Oh, kamusta? Anong lasa? Masarap. O-order pa ako ng isa. Boss, isa pa nga. Isa na may dagdag na maanghang. Sinasabi ko sa'yo, yung kanila na may dagdag na maanghang, pinakamasarap yun. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang tikman? Pwede mong subukan. Anong nangyari sa'yo? Napasok ka ba? Hindi. Boss Lu, gusto mo ba akong tulungan kita kumain? Gusto mo rin bang kumain, Assistant Dong? Mag-order pa ako ng isa pa para sa atin. Hindi na kailangan. Kakainin ko na lang ang kay Mr. Lu, ha? Walang problema. Hindi pa ako busog. Hindi ka pa busog.
Magpapatawag na lang ako ng isa pa. Boss. Doktor. Ang pasyente ay may matinding gastroenteritis, na nagdulot ng mataas na lagnat at pagkahimatay. Mag-iwan kayo ng tao para bantayan siya. Sige. Pasensya na, Lu Zichu. Talagang hindi ko alam, na hindi ka pwedeng kumain ng maanghang. Sinabi mo na hindi ka pwedeng kumain ng maanghang. Bakit ka nagpapanggap na malakas? Medyo mainit pa rin. Bakit hindi mo siya pinigilan kanina? Pinigilan ko siya pero hindi siya nakinig. Hindi ba ako namamalikmata kanina? Dapat hindi. Pero may sakit pa rin ang presidente. Hindi ba masama ito? Ano bang alam mo? Nag-aalala na nga ako sa pag-aalaga ng apo ko. Tama naman. Ganito, kapag may pumasok, hindi naman tayo mabubuking. Ang lambot pa ng pakiramdam. Lin Chu. Maghihiwalay rin kayo balang araw. Huwag kang masyadong bastos. Bakit parang lalong umiinit siya? Dumaan lang kami. Dumaan din ako. Kuya, sa unang kasal mo pa lang, ang wild mo na. Halos pareho na tayo. Ha ha ha. Nagkakamali kayo. Tinutulungan ko lang siyang bumaba ang lagnat. HMM. Bumaba ang lagnat o bumaba ang landi. Hindi namin alam ha ha ha. Ikaw talaga. Akala mo ba pareho kayo ng kuya mo? Babaero. Buwan-buwan kitang tinutulungan. Sa maraming babae, sinasabi ko sa'yo, kung uulitin mo pa to, hindi na kita tutulungan. So, yung mga babaeng pinapalayas ni tita. Lahat pala sila, ay para kay Lu Zichu na kapatid. Ma. Hindi ba tungkol kay kuya ang usapan? Huwag mo nang ilabas ang mga sikreto ko. May mga kilala ka bang magagandang kaibigan? Pwede mo silang ipakilala sa akin. Lu Zikheng. Lumayo ka sa ate mo. What? Sabi ko sa'yo, huwag kang lumapit sa kanya ng ganyan. Hindi naman, kuya, nagseselos ka ba? Sa asawa mo. Wala akong interes. Hello, Mr. Lu. Ang VIP room na inireserba ninyo sa bar, wala nang laman ang account. Paano nangyari iyon? Siguro nagkamali kayo. Ang kuya ko, sa card na iyon, may milyon-milyon siyang ipon. Pero kanina lang si Mr. Lu, inilipat na ang lahat ng pera. Ah. Chu-chu. Ngayong gabi. Ikaw na ang bahala kay Zichu. Huwag kang mag-alala, tita. Responsibilidad ko naman talaga ito. Sige, pumasok ka na. Matutulog muna ako sa guest room. Kung may kailangan ka, tawagin mo ako. Sandali. Gusto kong maligo. Pero hindi ka pa magaling sa sakit mo. Hindi ako makakatulog nang hindi naliligo. Kung ganun, ako na ang magpapainit ng tubig para sa'yo. Hindi pa ako gumagaling sa sakit ko. Baka masyadong mainit ang tubig. Kapag nahimatay ako, delikado iyon. Anong gagawin natin? May lalaki bang tagapag-alaga sa inyo? Sabihin mo sa tagapamahala na mag-day off ang mga kasambahay ngayong gabi. Nagpaalam silang umuwi at magpahinga ngayong araw. Sige, tutulungan kita. Ikaw. Gusto mo akong samantalahin? Hindi ko ibig sabihin iyon. Sige, bantayan mo ako sa labas, para maiwasan ang aksidente. Huwag tumingin sa bawal.
Ah, ayos ka lang ba? Ang contact lens ko. Ikaw ba yan? Ang amoy niya. Parang may kakaibang kapangyarihan. Nakakahumaling. Pasensya na, sasagutin ko lang ang tawag. Lin Chu. Saan mo itinago ang matandang babae? Ay nako, ang batang ito, pinapainit ang ulo ko. Pagbalik niya. Tingnan mo kung paano ko siya didisiplinahin. Batang ito, ikaw ba ang nagtago sa lola mo, para itago siya? May sakit ang lola ko ngayon. Kailangan niyang magpagamot. Magpagamot, huwag mong isipin na hindi namin alam kung ano ang iniisip mo. Sa tingin mo ganito, sayo na ba ang bahay na ito? Hindi ko iniisip ng ganoon. Ang tapang mo pa rin magsalita. Binabalaan kita. Bilisan mo at dalhin mo sa akin ang matandang babaeng iyon. Ayusin ang paglipat ng titulo. Pagkatapos may benta ang bahay na ito para sa kasal ng kapatid mo. Kung sakaling mamatay siya, ang iyong tiyuhin at ang kanyang pamilya, siguradong kukunin nila ang bahay. Kayo. Paano kayo naging ganito? Walang puso at walang damdamin. Ako ang iyong tunay na ina. Paano mo ako kinakausap? Ay nako, inay, huwag mo na siyang kausapin ng walang saysay. Sabihin mo kay Mang Zhang sa kabila na kunin siya. 50,000. Sapat na iyon para sa dot ko. Anong sinabi mo? Ginoong Lu. Hindi pa bumababa ang lagnat mo. At saka, uuwi lang naman si Madam. Siguro naman, walang magiging problema, di ba? Wala ba talaga? Sumama ka sa akin pauwi, ma. Ma, yung scholarship ko, sapat lang talaga. Magbayad ng matrikula, wala na talaga akong pera. Mag-aral, mag-aral. Ano bang silbi ng sobrang pag-aaral? Sa huli, mag-aasawa rin naman, di ba? Tingnan mo ang mga tao sa probinsya natin. Mga kaedad mo na bata, sino ba sa kanila ang hindi nagtatrabaho? Kumikita ng pera. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mong umuwi kasama ko ngayon. Tara na, ito ang ina ni Lin Chu. Kaya pala siya, masipag mag-aral. Kung hindi makakuha ng scholarship si Lin Chu, tingnan mo ang itsura niya. Mukhang hindi siya babayaran ng mga magulang niya ng matrikula. Oo nga. Tumawag na ng pulis. Dumating na ang mga pulis. Bilis, bilis, bilis. Walang kwentang bata. Binabalaan kita. Ngayon, kailangan mong tumigil sa pag-aaral at umuwi. Narinig mo ba? Dumating na si Mr. Lu. Ang kapal ng mukha mo, tumatakbo ka pa. Ano bang masama kay Zhang Laosan? May kotse, may bahay, may pera. Ang tiyuhin niya ay ang tagapamahala ng seguridad ng Lu Group. Sa Rongcheng, siya ay isang kilalang tao. Hindi mo ba alam yan? Tama na. Huwag mo na siyang kausapin. Sabi ni Zhang Laosan, malapit na siya. Tara na. Tara, tara, tara. Lu Zichu. Pwede mo ba akong iligtas? Ate. Narito na ako. Huwag mo akong hawakan. Sasabihin ko sa'yo, ang asawa ko ay presidente ng Lu Group. Presidente, Lu Zichu. Ang asawa mo ay presidente ng Lu Group. Presidente. Kung ganun, ako ang lolo ng presidente ng Lu Group. Presidente ng Lu Group. Huwag mo akong hawakan. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong manggulo sa akin. Chu-chu. Chu-chu. Wala na, tapos na. Lu Zichu. Buti na lang dumating ka.
Akala ko hindi ka na darating. Ano ito? Sino kayo? Paano kayo nakapasok dito? Anong ginagawa mo dito? Ako ang asawa ni Chuchu. Asawa. Patay na bata. Ano? Anong nangyayari? Hindi mo man lang kami tinanong. Paano mo nagawang magpakasal ng basta-basta? Tama. Kung gusto mong pakasalan ng anak ko, magbigay ka muna ng 50,000 dowry. Oo, 1,000,000. Ibibigay ko sa iyo ang 1,000,000, pero kailangan mong mangako sa akin, na mula ngayon, hindi mo na pwedeng saktan si Chuchu. Sige. Ang 1,000,000 ay maibibigay sa inyo, pero gusto kong putulin ang relasyon natin. Ano? Walang hiya ka, ikaw, lumakas na ang loob mo. Ito. Paano ito mangyayari? Liu Zi, nangako ka sa akin. Tumahimik ka. Kung ganyan ka kagalante, 1,000,000 ay masyadong mura para sa iyo. Kahel, 500 metro kwadrado. Dalhin mo ang ate ko. Tama ang sinabi ng anak ko. Inalagaan namin si Linchu, ang batang ito. Hindi madali, 1,000,000. Napakaliit niyan, 1,000,000 lang. Kung ayaw nyo, wala kayong makukuha kahit 1 sentimo ngayon. Walang sino man ang makakakuha nito. Ate, bakit ang iyong siko ay nakaturo sa labas? Ako at si Lu Zichu ay kasal na. Ako ang kanyang asawa, siya ang aking asawa. Ayon sa inyong sinasabi, tayo lang ang tunay na pamilya. Kung hindi kayo papayag, ang mga nangyari ngayon, ipapaalam ko sa pulis. Sige. 1,000,000 kung 1,000,000. Ngayon ko na ililipat ang pera. Oo, magpadala ka na ngayon. Walang problema. Nandito pa rin ako para sa'yo sa hinaharap. Hindi ako nalulungkot kahit kaunti, ang araw na ito. Matagal ko nang hinihintay. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka na lang. Magandang araw, madam. Anong nangyayari? Kahapon wala ni isang tao. Ngayon biglang ang daming katulong. Saan sila nanggaling? Madam, nakahanda na ang almusal. Naghihintay na si sir para kumain kasama kayo. Sige. Magaling. Mukhang mabunga si madam. Wang Ma. Ingat baka marinig ni madam. Wow. Ang dami naman ng almusal na ito. Anong nangyari? Ayoko. Papasabihan ko ang kusina na gumawa ulit. Hindi, lahat ito paborito ko. Hindi ko nga alam kung alin ang pipiliin. Kaya tikman mo na lang lahat, halika. Salamat. Saan ka pupunta? Hatid na kita. Pupunta ako sa Hope Road para magtrabaho. Medyo malayo iyon. Sabay na tayo. Sakto, daan ko rin. Oh, sige. Isa sa silangan. Tawag dito ay daan na rin. Hatid muna ang misis sa opisina. Sige. Ang gwapo niya talaga. Sabi nga nila, patas ang Diyos. Pero bakit ang gwapo niya? Mabait pa, may mabuting puso, at sobrang tagumpay pa. Sawa ka na bang tumingin? Hindi pa. Hindi ako tumitingin sa'yo. Tinitingnan ko itong kotse. Ang ganda ng kotse na to. May lisensya ka ba? Oo, meron. Bakit? Assistant Dong. Oo, sandali lang. Iwan mo ang kotse para kay madam. Sabihin sa driver na magdala ng isa pang kotse. Sige. Sandali. Hindi ba masyadong mapapansin ito? Hindi naman. Isa lang itong ordinaryong BYD. Hindi mahalaga. Presidente. Ito ay isang Bentley.
Huwag kang magsinungaling. Na nakadilat ang mga mata. Sandali. Ibibigay ko sa'yo ang kotse. Kung ayaw mong magmaneho, kontakin mo ako, sasanduan kita. Nagtatrabaho ka sa South Z Group. Oo. Pero ngayon nasa internship pa lang ako, pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng internship ko, tataas ang sweldo ko. Yung perang hiniram ko sa'yo, ibabalik ko rin sa'yo. At saka, yung perang ginastos para sa pagpapagamot ni Lola, ako. Nasaan siya? Ginoong Lu. Sa tingin ko, ang asawa mo, hindi ko intensyon na putulin ang ugnayan sa inyo. Ituloy mo ang sinasabi mo. Sa tingin ko ang misis ninyo, simula pagkabata ay naging independent na siya, kaya siya, maaaring hindi pa niya kayo, itinuturing na kanyang sandigan. Pero basta magsikap ka lang, malalaman niya. Sabihan ng HR, dodoblehin ang sahod mo, sabihan ng acquisition team, bilhin ang buong kumpanya. Sige. Ang misis ay talaga namang aking swerte. Oy, Lin Chu. Nakapagmaneho ka na ng mamahaling kotse. Ito ay isang ordinaryong BYD. BYD, Lin Chu. Hindi ko sinasabi na ikaw na may 3 trabaho sa isang araw at laging nagtitipid sa pagkain at gamit. Mahirap na nga magmaneho ng kotse. Tama. Kahit isang BYD ay nagkakahalaga ng ilang libo, Lin Chu. Hindi kaya, napapariwara ka na. Araw-araw. Sa kumpanya, walang make-up, nagpapanggap na malinis at dalisay. Pero sa likod, hindi mo alam gaano kagulo. Laging nagpaparaya. Ang kapalit lang ay pagmamaliit ng iba. Ako'y lumalakad ng matuwid. Kung wala kayong ebidensya, mas mabuting huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Kung hindi, ay demanda kita ng paninirang puri. Mukhang ang mahina ngayon, ay nagkaroon ng lakas ng loob Nagkaroon ng lakas ng loob. Mas mabuti pa iyon kaysa sa palihim na pag-inom ni Leoyon ng pills. Ang babaeng ito, kailan mo ito nakita? Lin Chu, ano bang pinagsasabi mo? Lin Chu, sobra ka na talaga. Ang unang mang-akit, siya ang mababa. Naiintindihan mo ba? Bukod pa riyan, sinasabi ko ang totoo. At ikaw, wala kang karapatang husgahan ako. Araw-araw kang nagsusumbong sa opisina. Si Leoyon nga'y palihim na kumakain. Yung tungkol sa mga pills na pampigil ng pagbubuntis. Hindi ba't ikaw ang nagkalat niyan? Ang galing mo talaga, Lishi. Akala ko pa naman magkaibigan tayo. Parang nung sinabi ko, hindi naman pala ganun kahirap. Lin Chu, hinahanap ka ng direktor. Oh, papunta na. Hey, lumapit ka. Sigurado akong hindi ako nagkamali. Ang hawak niya ay susi ng Bentley. Tama nga ang nakita ko. Bentley iyon. Anong ginagawa ninyo? Ayos ka lang ba, Lin Chu? Ang lakas ng loob mong magnakaw. Ibalik mo ang gamit ko. Halika, tingnan niyo ito, si Lin Chu. Ninakaw niya ang susi ng kotse. Matagal na naming alam na gipit sa pera ang pamilya ni Lin Chu. Hindi namin inakala na pati konsensya kulang din. Naglalakas loob pa silang magnakaw. Sabi ko na nga ba noong nakaraang araw, yung pakete ng instant noodles sa mesa ko. Bakit biglang nawala? Malay mo siya ang kumuha. Ang ganitong klaseng empleyado dapat tanggalin. Manatili ka rito. Sino ang nakakaalam kung magnanakaw ka ng sekreto ng kumpanya? Hindi ko ginawa. Ang BYD na ito ay regalo ng asawa ko sa akin. Sinasabi mo pa rin na hindi ka nagnanakaw, Lin Chu. Ito ang susi ng Bentley. Mas mabuti pang sabihin mo na binili mo ito online. Mas maaasahan pa ang peking susi, Bentley. Ano ba ang ingay na yan? Anong oras na ba? Manager, ninakaw ni Lin Chu ang susi ng kotse. Hindi ko ginawa, manager. Maaari ko itong patunayan. Hindi ko ninakaw ang susi ng kotse. Ito ang kotse ko. Lin Chu.
Talagang nagmamaneho ng Bentley. Ano kaya si Lin Chu? Nagtatago ng kayamanan. Kaya pala si Lin Chu mula nang pumasok sa kumpanya, ay napakahusay na. Siguradong pinalaki ng mayamang pamilya. Ang ganitong talento, imposible. Talaga, paano niya nagawang magmaneho ng ganito kagandang sasakyan, Lin Chu? Hindi kaya ang sasakyang ito, ninakaw mo rin? Oo nga, supervisor, sa tingin ko itong sasakyan, malamang si Lin Chu ang may gawa, ikaw ang nagnakaw, ikaw. Sabi mo ang kotse na ito ay sayo. Oo. Ang plate number ng kotse na ito, ay malinaw na sa Lu Group, sinasabi mo pa rin na hindi mo ito ninakaw. Alam ko na. Paano siya magkakaroon ng kaugnayan? Sa Lu Corporation. Tara, sumama ka sa akin sa presinto para sumuko, ngayon na. Bitawan mo ako, hayop ka. Bitawan mo ang marumi mong kamay. Lu Ershao. Ano? Ikalawang anak ng pamilya Lu, siya ang sinasabing playboy na si Lu Ershao, kaya pala si Lin Chu ay may mamahaling kotse. Nakisama pala sa ikalawang anak ng pamilya Lu. Ang mga tao ng pamilya Lu, nang ahas kayong galawin, kayo. Ayaw nyo na bang mabuhay? Lin. Patawad, lakasan mo. Pasensya na, Lin Chu. Ano ngayon? Hintayin nyo, ililibre ko kayo ng pagkain. Tara. Lu Ershao. Huwag mo akong pakitang muli sa opisina. Umalis ka. Oo. Ate, kumusta ang ginawa ko? Salamat sa'yo, ikalawang ginuulo. Ang panganay na hipag ay parang ina. Tungkulin ko lang ito. Inaapi ka ba nila? Buti nga sa'yo. Pero, may konti lang akong bagay na gusto kong hilingin sa'yo. Hihiling ka sa akin. Oo. Hindi ko akalain na si Lin Chu ay napakaswerte naman, nakipaglandian kay Lu Ershao. Sabi ng pinsan ko, si Lu Ershao at ang dalaga ng pamilya Fu ay engaged na. Sabi nyo, kung malaman ni Miss Fu ang tungkol dito. Halika dito. Si Lu Zichu, nasa meeting pa rin siya ngayon. Paano kaya, mamaya na lang pag-uwi ko, kakausapin ko siya. Ate, may lakad pa ako mamayang gabi. Pwedeng si kuya na lang ang mag-unlock ng card ko. Kung hindi, malaking abala ito sa akin. Dahil tinulungan kita, ngayong araw. Pakiusap, tara na, dito. Ang financial statement ngayong taon. May meeting pa. Anong departamento ang pinanggalingan ng empleyadong ito? Ang lakas ng loob niyang pumasok, habang may meeting si Boss Lu. Tapos na tayo, tapos na. Mukhang pati tayo, madadami dito. Pasensya na. May kailangan akong pag-usapan sa'yo. Pasensya na, nakaabala ako sa'yo. Sino ang gumawa nito? Tinanong kita, sino ang gumawa nito? Tinulungan na ako ni Lu Ershao na ayusin ito. Assistant Dong. Aayusin ko na ito ngayon. Kumain ka na ba? Tara, dadalin kita sa hapunan. Buti na lang hindi tayo nahuli. Sino siya? Para sa kanya, iniwan ni Boss Lu ang kanyang prinsipyo. Tingnan mo si Boss Lu, siguradong siya ang mahal ni Mr. Lu, hindi ba't siya ang magiging boss natin sa hinaharap? May isang bagay na gusto kong pag-usapan natin. Ito ay, sinabi ni Mr. Lu, ipinag-freeze mo ang kanyang bank card. Bakit mo ginawa iyon? Pwede ba?
Hindi pwede. Pero, pinanggako ko na sa kanya. Kung inaapi ka, bakit hindi mo sinabi sa akin? Hanapin mo ako, bakit mo binanggit? Ang tungkol sa iba. Ang bagay na iyon, si Lu Ershao ay, tinulungan na ako. At hindi siya, ibang tao, siya ang kapatid mo. Para sa iyo. Siya ay iba. Nagpapahayag ba siya ng pag-ibig? Sa hinaharap, anuman ang mangyari, unahin mo akong hanapin, okay? Kung ganoon. Ano ang tungkol kay Lu Ershao? Aayusin ko ito, kumain muna tayo ngayon. Ikaw ba si Gao Dayuan? Oo, ako nga, inaakusahan ka ng pag-abuso sa tungkulin. Pakisuyo, makipagtulungan ka sa aming investigasyon. Pupunta ako, huwag kang mag-alala, babay na muna. Anong sabi ng kuya ko? Sabi ni Boss Lu, nabuksan na ulit ang card mo. Sabi pa ni Boss Lu, lumayo ka sa misis niya. Kung hindi, hindi lang card ang ibablock. Kuya ko pa ba siya? Madam, hindi pa po ba kayo natutulog? Matutulog na. Madam, nagkamali po kayo ng daan. Nasa kabila po ang kwarto ni Sir. Ako. Mukhang dumating na si matandang ginang. Pupunta ako para buksan ang pinto. Hindi dapat malaman ni tita, na kami ni Lu Zichu, ay magkahiwalay ang tulugan. Kung hindi, ang panloloko namin, ay hindi na maitago. Ikaw, bakit hindi ka nagsusuot ng damit? Hindi ako sanay maligo ng may suot na damit. Dumating na ang nanay mo. Oh. Bakit ang kalmado mo? Hoy. Ma, sabi ni Chuchu. Namiss ka niya. Gusto kanyang pumunta. At magpalipas ng gabi, sige. Talagang mabait ang aking manugang. Normal lang na pumunta ang nanay ko. Pagkatapos umalis ng nanay mo, babalik na ako sa kwarto ko para matulog. Sabi ng nanay ko. Dito raw siya matutulog ngayong gabi, ha? Hindi ba't parang inaakit mo akong gumawa ng masama? Bilisan mo na, magsisimula na ang swimming competition. Ayoko pumunta, kailangan ko pang mag-aral. Mag-relax ka naman ng kaunti. Ang abs ay isang lalaki, pinakamagandang karangalan, bilisan mo. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Hindi ko masyadong nakita. Pero, talagang maganda. Hintayin mo ako. Ginoong Lu, wala pa akong nakitang mas disiplinado kaysa sa inyo. Sino ba ang may gusto sa kanya? Mas mabuti pang takpan mo na lang. Lu Zichu. Lu Zichu. Ang hirap ng trabaho ni Lu Zichu. Siguradong pagod na siya. Hayaan na lang. Ayokong istorbohin siya. Nasaan siya?
Gabi na. Bakit ka naglalaban ng underwear? Gusto ko lang magpalit ng malinis. Sinabay ko na. Marumi ba? Gusto ko kasi nagpapalit araw-araw. Oh. Matulog ka na. Nandyan ka lang sa tabi, hindi kita mag-alaw. Kailangan mo pang mangarap. Ginang. Alingwang. Chuchu. Tingnan mo ang inihanda ko para sa'yo. Halika. Chuchu. Kumusta kayo ni Zichu? Ang tagal nyo ng kasal. Hindi ka man lang niya matulungan na bumili ng damit. Pinapanta ko ang ilang tindahan para ihatid ang mga damit dito. Kung may magustuhan ka, kunin mo. Ma. Hindi na kailangan ng ganitong abala. Ay nako, walang abala. Isa-isa mong sinusubukan. Nakakapagod yan. Kumuha ako ng ilang modelo para ipakita sa'yo ng maayos. Kumusta? Nakapili ka na ba? Ako. Nag-book pa ako ng makeup artist para sa'yo. Darating na siya mamaya, ma. Paano kung? Huwag na lang kaya, walang problema. Kayo ni Zichu. Matagal na kayong kasal. Sa buong lungsod ng Rongcheng, kaunti lang ang nakakakilala sa'yo. Sakto lang, si Zikheng ay magpapakasal kay Miss Fu. Nag-imbita ako ng ilang tao. Punta ka para tulungan mo akong suriin. Nanay. Hindi ko kaya. Ay nako, bakit hindi mo kaya? Ikaw ang panganay na manugang ng pamilya Lo. Ikaw ang may karapatan magdesisyon. Basta hindi ka pumayag, walang sinuman. Hindi siya pwedeng pumasok sa bahay ng pamilya Lo. Hindi ko alam kung si Lu Ershao ay dadalhin ng babaeng iyon dito ngayon. Ang pangunahing layunin ng araw na ito ay para kay Lu Ershao at kay Jing Yao bago ang kanilang kasunduan sa kasal. Isang handaan ang inihanda, kahit gaano pa siya kalaro. Hindi siya tanga. Hindi naman siguro. Sino may sabi? Wow, ang ganda. Kanino kaya anak yan? Sa lahat ng party ng mga sikat sa Rongcheng, hindi pa ako nakakita ng ganito, kagandang babae. Ang babaeng ito, talagang naglakas loob siyang pumunta. Nagpadala sa akin ng larawan ng pinsan ko. Siya nga ito, sakay ng kotse ni Lu Ershao. Pinoprotektahan pa siya ni Lu Ershao. Jing Yao. Tingnan mo ang suot niya, napakapansin. Ito'y lantaran na hamon sa'yo. Hindi ka niya binibigyan ng halaga. Ah, dating kakilala pala. Nasaan si Lu Zichu? Bakit hindi pa siya dumarating? Lin Chu. Ikaw nga talaga. Paano? Ang pag-aaral ay hindi magbabago ng kapalaran. Simulan mo na lang magprakti maging kabit ng iba. Nag-aral ka na hanggang naging parang tanga. Nag-aaral ka pa rin dito. Ano ngayon kung ikaw ang top sa klase? Sinasabi mo pang ikaw ang henyo sa pag-aaral. Kung ako ang tatanungin, mas mabuti pang palitan mo na lang ng tanggang estudyante ang pangalan mo. Ay, sino ang umalis? Dumating na ang guro. Tara, tumahimik ka nga. Bakit ka nandito? Mukhang hindi mo pa nakakalimutan. Ah, bakit mo ako sinisiraan? Syempre dahil sa iyo. Ikaw ang kabit. Ang babaeng ito ay kabit. Kaya pala ang ayos, napakabongga. Akala mo ba ang tulad mo, makakapasok sa pamilya Lo, isang mababang uri ng tao? Ikaw nga, pinakamataas na ang pagiging laruan ni Mr. Lu, isa ka lang laruan. Oo nga, si Jing Yao namin, ay anak ng pamilya Fu. Ano ka ba sa tingin mo? Kahit hindi ko alam kung anong plano mo ngayon, paano ka nakapasok, pero ngayon, lumayas ka na.
Ano? Gusto mo bang humingi ng tawad sa akin? Lin Chu, sasabihin ko sa'yo, ikaw na nasa pinakamababang antas ng lipunan. Kahit isang segundo pang kasama kita, nakakadiri na ako. Ngayon, kahit lumuhod ka at inumin mo ito, hindi kita papayagang manatili. Jing Yao, huwag ganyan. Paano kung may bagong kakayahan siya? Halimbawa, parang aso na mag-apang. Lumuhad at dilaan ng alak hanggang maubos. Pwede mo pa rin siyang pahintulutang manatili ng ilang minuto pa, para makita namin ang mas marami pang bagay. Humihingi ng tawad sa'yo. Karapat-dapat ka ba? Lin Chu, nasisiraan ka na ba ng bait? Anong balak mong gawin? Tao. Wala bang mag-aayos nito? Lahat ba sila patay na? Ikaw. Ikaw ay matagal nang kasama ng mga Lu. Ako ang panganay na anak ng mga Fu, ang magiging asawa ng mga Lu. Bilisan mo. Dalhin mo ang mga tao at palayasin siya. Hindi pwede, Miss Fu. Ikaw, ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Naniniwala ka bang kaya kong maghanap ng tao para tanggalin ka? Si Miss Fu na ito, talagang sobrang tanga na wala ng pag-asa. Nagalit pa sa ginang. Hindi na siya kailanman magkakaroon ng pagkakataong mapang-asawa ang pamilya Lu. Anong ginagawa mo? Anong meron? Pagdating ko, ganito na agad kaingay. Zik Heng, sa wakas dumating ka na. Bilisan mo, kunin mo ito. Palayasin mo ang babae. Kung hindi, hindi kita papakasalan. Sino ang tinatawag mong malandi? Siyempre siya. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung gaano ka kalandi sa labas. Ang mga dati mong gawain, hindi ko na pakikialaman. Huwag kang maging bastos. Dinala mo pa siya dito sa bahay. May sakit ka ba? Sige. Hindi mo ba iginagalang ang pangalan ng pamilya Fu? Sasabihin ko sa kuya mo. Tingnan natin kung paano kanya paparusahan. Ikaw. Ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan. Hindi kita mapipigilan. Ate. Hindi ko siya kilala. Wala akong kahit anong relasyon sa kanya. Totoo. Oo. Ate. Hindi ba't ibig sabihin ito na siya ang asawa ni Mr. Lu? Narinig ko mula sa Lu Group na ang asawa ng presidente ng Lu Group ay unang beses magpapakita ngayon. Hindi ko akalain na siya pala ang babaeng ito. Imposible. Talagang imposible. Ikaw na nasa pinakamababang antas. Paano mo magagawa na mapang-asawa si Kuya Lu? Wala akong pakialam sa iniisip mo. Humingi ka agad ng tawad sa ate ko. Ako. Huwag mo akong idamay. Kahit siya ang manugang ng pamilya Lu. Ako rin naman ang manugang ng pamilya Lu. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Ikaw ba? Dahil hindi ka makapasok sa pamilya Lu. Maghanap ka ng damit para sa madam. Opo. Magaling. Marunong ka ng lumaban. Natakot ako baka magalit ka. Mr. Lu, sigaw dayuan ay, naaresto na. Ano? Karma niya yan. Sa susunod na mangyari ang ganitong bagay, kung hindi ka lalaban, magagalit ako. HMM. Maganda ang ipinakita mo. Ituloy ang salo-salo, mga tao. Dalhin sila, palayasin mo siya, at mula ngayon, tuluyan ng ipagbawal ang pagdalo niya sa mga handaan ng pamilya Lu. Kuya Lu, patawarin mo ako, nagkamali ako. Alam kong mali ako, magkababata tayo, lumaki tayong magkasama. Si Lin Chu talaga ang babaeng walang hiya, siya ang nagpasimula ng alitan. Napakadamot mo at masama ang ugali mo. Kapag narinig ko ulit na may sinabi kang masama tungkol kay Chuchu, kahit isang salita lang, puputulin ko ang dila mo. At saka, umuwi ka at sabihin mo sa tatay mo, simula ngayon, ang mga proyekto ng pamilya Fu ay hindi nasasali ang Lu Corporation. Kuya Lu, hindi mo pwedeng gawin ito. May kasunduan kami ni Lu Zikheng. Ito'y napagkasunduan ng aming mga magulang. Siyempre, pwede niyang gawin ito. Tita Chen. Hindi ko akalain nakaka-rating ko lang
ay nagdulot na sayo ng ganitong kalaking sama ng loob. Wala yun, ma. Bago ang handaan ngayon, sinabi ko kay Chuchu. Bilang panganay na manugang ng pamilya Lu, may karapatan kang magdesisyon kung itutuloy ba ang engagement party na ito, o hindi. Miss Fu, batay sa ipinakita mo ngayong araw, sa tingin mo ba si Chuchu, papayag na tanggapin ka sa pamilya? Tita Chen, alam ko talagang nagkamali ako. Pakawalan mo ako, Fu Jingyao. Hindi mo alam na nagkamali ka. Kundi, alam mong hindi mo kayang tiisin ang lahat ng nawala, kahit na dumating ako, hindi na magtatagal ang pamilya Lu. Pero alam ko ang pamilya Lu ay nagkakaisa at nagmamahalan. At ikaw ay hindi bagay. Zikheng. Ako. Huwag mo akong tingnan. Sabi na ng hipag ko, magkaisa at magmahalan. Ang ibig sabihin ng hipag ko, iyon din ang ibig sabihin ko. Paumanhin na. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Buti na lang, natakot ako na baka mahuli ako, at mabali ng kuya ko ang mga binti ko. Mga kasama, ngayong araw, ipapakilala ko sa inyo, ang panganay na manugang ng pamilya Lu, si Lin Chu. May gusto na si Lu Zichu. Lin Chu, ang pagbukas ng sulat ng iba, ay hindi tama, lalo na si Lu Zichu. Hindi niya kailanman sinabi na gusto ka niya. Lahat ng ito, ay isang panig mo lamang. Nalulungkot ka pa rin ba tungkol sa nangyari kanina? Wala. Maliligo muna ako. Wala si mama ngayon. Sa guest room muna ako matutulog. Nilagay ko na ang susi ng kotse sa drawer. Tapos na akong maligo. Sandali. May kailangan pa ba, Ginoong Lu? Ikaw. Hinahalongkat mo ang gamit ko. Tapos na. Nahuli na ako. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Dahil nakita mo na. Bakit hindi mo buksan at tingnan? Alam ko na ang kasal namin ni Ginoong Lu ay isang paraan lamang para sa kapakinabangan. Hindi ko dapat magkaroon ng labis na pag-asa, kaya ako. Sinabi ko na. Basta't lumapit ka ng isang hakbang, kung ganoon. Ako na ang tatapos sa natitirang 79 na hakbang. Buksan mo at tingnan. Ito ako. Sa panig ni Lin Chu. Ikaw ito. Kaya, sinabi mo na ang taong gusto mo. Ay ako. Ako. Ang taong lihim kong gusto ay ikaw. Hintayin mo. Ang patuloy na pagpaparaya ay magdudulot lamang ng pagmamaliit ng iba. Naalala ko na.
Ikaw pala ang lalaking laging tumutulong sa akin. Akala ko. Sa mundo mo. Wala akong iniwang bakas. Paano nangyari yun? Noong nag-aaral pa tayo, malabo ang mata ko. Wala pang pera para sa salamin. Kung hindi, siguradong una kong gagawin ay makikilala kita agad. Kaya, Ginang Lu, handa ka bang tanggapin ang 10 taong paghihintay ko? At paano ang ulat ngayon? Ginoong Lu, may isang babaeng nagngangalang Linchu na nag-iimbestiga sa inyong mga galaw. Sabihin mo sa kanya. Ibigay mo sa kanya. Kamusta? Ako ang sekretarya ni Ginoong Lu. Paano kung ako na lang? Sa hinaharap. Pangako, iingatan kita ng mabuti. Nako, malilit na ako. Ang weird. Anong kakaiba? Binili ng Lu Corporation ang kumpanya namin. Ano? Linchu, sa tingin ko ngayon, siguradong lihim kang natutuwa, di ba? Dahil sa relasyon mo kay Ginoong Lu, malamang sa hinaharap, magiging maayos ang lahat at diretso kang mapopromote. Siya nga pala, ang ganda ng iniisip mo, si Mr. Lu ay hindi namamahala ng kumpanya, at saka, siya ang tunay na asawa ng pamilya Lu, ang panganay na anak ng pamilya Fu. Siya, na hindi man lang karapat dapat ipakita sa publiko, ay dapat matagal nang umalis sa kumpanya. May oras kang mag-isip ng ganito, mas mabuti pang isipin mo kung paano maayos na tapusin ang trabaho nyo, katulad nyo, mga sip-sip na tao. Balang araw ay tatanggalin din kayo ng kumpanya. Ikaw. Nasaan ang mga gamit ko? Linchu, tanggal ka na sa trabaho. Ano? Bakit? Ipapaliwanag ko sa'yo. May nag-report kasi, nasa loob ng kumpanya, nakikipagrelasyon ka ng hindi tama, sa panahon na ang kumpanya natin ay malapit nang mabili ng iba. Hindi tayo pwedeng magkamali kahit kaunti, Ginoong Wang. Lahat ng ito ay puro chismis lang. Chismis o ano paman, hindi yan mahalaga. Ang mahalaga ay nakasamaan mo ng loob, ang magiging asawa ni Mr. Lu, ang panganay na anak ng pamilya Fu. Ang bagay na ito, totoo ba ito? Siyempre totoo, Mr. Wang. Noong araw na iyon, nakita namin ito mismo. Oo nga, Mr. Wang. Nakita namin mismo. Inaalagaan ni Lu Ershaw si Linchu. Sinabi ko ito sa pinsan kong babae. Nagagalit si MS. Fu, kung hindi mo aayusin si Linchu, baka mahirapan kang magpaliwanag sa pamilya. Nako, napag-iwanan na kayo ng balita, kahapon lang. Ang anak ng pamilya Chuan at ang pamilya Lu ay nagkansela na ng kasunduan sa kasal. Kinansela ang kasunduan sa kasal. Huwag mong sabihing dahil sa'yo ito. Oo nga, tingnan mo naman ang sarili mo sa salamin. Tingnan mo ang sarili mo. Isa ka lang laruan. Paano ka may kukumpara sa anak ng pamilya Fu? Linchu, huwag ka nang magkalat ng kasinungalingan dito. Ang mga pamilya Lu at Fu ay matagal nang magkaibigan. Paano ito magiging madali? Kanselahin na ang kasunduan sa kasal. Ngayon, kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka agad. Huwag mong guluhin ang progreso ng kumpanya namin. Okay. Malaking balita ito. Kinansela na ng pamilya Lu at pamilya Fu ang kasunduan sa kasal. Talaga ba? Talaga ba? Oo, talaga. Siguradong sigurado. Paano mo nalaman? Siguradong si Ginoong Lu. Siya ang nagbigay ng balita sa kanya. Ano ang nangyari sa Fu at Lu?
Kung walang kasunduan sa kasal, si Lin Chu ba ay hindi matatanggal sa trabaho? Kahit na ganoon, hindi naman inosente si Lin Chu. Ang matandang ginang ng pamilya Lu, pinakaayaw niya ang babaero ang anak niya, lalo na kung ang napupusuan niya ay ang ganitong klaseng walang kwentang tao. Hindi nyo kailangang magdesisyon, ako ang magdedesisyon para sa sarili ko. Ayoko na. Sa mga tulad nyong walang paninindigan, na inuuna ang kita kaysa sa empleyado, at hindi marunong magpakilatis ng tama at mali, hindi na ako magtatagal dyan. Pigilan nyo siya. Anong ginagawa nyo? Makikipag-away pa kayo sa akin. Ikaw. Hindi ka karapat-dapat na ako ang makipag-away sa'yo, Lin Chu. Huwag mong isipin na dahil nakipaglandian ka kay Lu Ershao ng ilang araw, pwede ka nang maging arogante. Mula ngayon, ang aming kumpanya ay direktang pinamumunuan ng panganay na anak ng pamilya Lu. Kahit ang pangalawang anak ng pamilya Lu ay kailangang magpakumbaba, naiintindihan mo ba? Kaya ngayon sinasabi ko sa'yo, ako at ang pangalawang anak ng pamilya Lu ay talagang may koneksyon. Sa wakas, inamin mo na. Tingnan nyo, ano ang sinabi ko? Ang pangalawang anak ng pamilya Lu ay bayaw ko. Lin Chu. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang asawa ng panganay na anak ng pamilya Lu. Nanaginip pa ba siya? Hindi pa yata siya nagising. Sino ang sinasabi mong nananaginip, ha? Ginoo Lu, kanina lang, pinapagalitan ko. Isang empleyadong mayabang. Sana huwag niyo pong pansinin. Tama nga pala, Mr. Lu, yung mga financial statements, na ipadala ko na. Nasiyahan po ba kayo? Maganda ang pagkakagawa ng mga ulat, pero Lu Corporation ay ititigil ang pagbili. Bakit, Mr. Lu? Siguradong dahil kay Lin Chu. Nagsalita siya ng walang kwenta kanina, at ikinagalit ni Mr. Lu, Lin Chu. Hindi mo ba sinabi na si Mr. Lu, asawa mo ba siya? Nandito si Mr. Lu ngayon, bakit hindi mo siya tawagin? Asawa. Sabihin mo sa kanila, asawa mo ba ako? Lin Chu, tumahimik ka na. Ikaw ang dapat tumahimik. Hindi ba tinanong mo ako kung bakit ang Lu Corporation ay tinapos ang planong pagbili na ito? Sasabihin ko sa'yo. Dahil sa'yo, ininsulto mo ang asawa ko. Kumain na tayo. Tara. Assistant Dong, nagkamali ako. Tulungan mo akong makiusap ulit. Hayaan mo na, Mr. Wang, wala nang pag-asa. Alam mo ba, bakit kahapon, ang anak na babae ng pamilya Fu, mapapalayas ba siya? Bakit? Dahil, na-offend niya, ang asawa ng aming boss na si Lu. Talagang dahil sa kanya. Ito. Pinsan. Anong ginagawa mo? Ikaw ang nagbigay ng maling impormasyon, at sinira mo ako, dahil sa'yo, si MS. Fu, halos patayin ako sa bagbog. Lahat ng tiniis ko, ibabalik ko sa'yo ng doble o higit pa. Pinsan. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Lin Chu. Ikaw ba si Lin Chu? Oo. Sino siya? Asawa ko siya. Nagpakasal ka na pala. Legal na mag-asawa. Sakto naman. May reunion ng mga kaklase dito. Nag-aalala sila na hindi ka nila makontak. Hindi ba't napaka-coincidence nito? Kung gusto mong pumunta, pwede kang dumalaw. Sasama ako sa'yo. Oo nga, Lin Chu. Sakto lang. Para sa mga kaklase natin. Makilala nila ang asawa mo. Tara na. Mga kaibigan. Tingnan nyo kung sino ang dinala ko. Sino siya? Medyo kamukha ni Lin Chu. Hindi ba si Lin Chu? Di ba simple lang si Lin Chu? Ito siya. Siya ang aming school genius noon. Ang palaging namumuna sa klase. Si Lin Chu. Ang tagal na nating hindi nagkita. Talaga palang siya iyon. Chu. Ikaw nga talaga. Ano ba ang sinasabing henyo sa pag-aaral? Hindi ba baliw sa pag-aaral? Baliw na baliw. Ang gastos ng kwartong ito. Bukod pa rito, ihain ang pinakamagandang alak at ang pinakamahusay na pagkain. Lahat ihain. Sige. Anong hangin?
ang nagdala sa ginoong ito. Chu-chu. Huwag mo nang isipin, may mga tao kasi, na mahilig magsalita ng masama. Sinong sinasabihan mong masama ang bibig? Kung sinong nagagalit, siya yun, ikaw. Akala ko noon, nung nag-aaral pa tayo, bad breath, hindi ko akalain. Hanggang ngayon, ayaw pa rin magsipilyo. Hindi ko akalain na ang ating honor student, matagal na tayong hindi nagkita, marunong na siyang magmura, dati noong nasa klase natin siya. Naalala ko si Linchu, tahimik. Hindi ko inaasahan, napakatalino magsalita. Chu-chu, huwag mong pansinin sila, tayo na. Itong lugar, ay reserve mo para sa akin. Darating din ang asawa ko mamaya. Oo. Nasaan ang asawa ni Linchu? Kapag nakita niyo siya, siguradong magugulat kayo. Napaka-elegante niya. Pare-pareho naman tayong magkakaklase. Huwag na nating masyadong purihin. Ang kanyang pamilya, alam ng lahat. Baka naman, talagang makakapag-asawa ng mayaman. Sino ito? Nagkamali ng kwarto yata. Diyos ko, ito ba ay asawa ni Linchu? Anong sinasabi mo? Kung siya, ang asawa ni Linchu, magtatumbling ako ngayon, at magbibigay galang sa inyo lahat. Kahit nalita ko ng kaunti, hindi pa naman huli, upo na tayo. Hello sa inyong lahat, ako ang asawa ni Linchu, Lu Zichu. Feng Lingfei, hindi ba dapat magpakita ka sa amin ng isang handstand toast? Sino ang nakakaalam sa kanila? Totoong mag-asawa ba kayo? Linchu. Hindi kaya para lang magpasikat sa mga kaklase, sinadya mong magrenta ng gwapong lalaki. Feng Lingfei, nagkamali ka ng akala, ngayon lang nalaman ni Linchu, ang tungkol sa reunion ng mga kaklase. Nagkataon lang kaming nagkita, oo. Kailangan ko bang ipakita ang marriage certificate sa babaeng ito? Hindi na siguro, mahal, sa mga ganitong tao, kahit ipakita mo ang marriage certificate sa mukha niya. Pupunta pa rin siya sa civil registry, para i-verify kung totoo, pero alam mo. Sinabi mong ang asawa ko ay mukhang gigolo. Ituturing ko na lang iyon bilang papuri, sa huli. Hindi lahat ng tao ay kasing gwapo ng asawa ko, na ganito kagwapo. Ikaw. Mga mahal na bisita, narito na ang inyong pagkain. East Star Grouper at King Crab. Ito ang caviar. Mayroon ding Mautay na koleksyon, at mayroon ding Romanée Conti, pinakamataas na klase ng alak, tama ba, waiter? Mali ba ang naiserve? Hindi mali, ang mga ito ay talagang ipinadala para sa inyo. Manager Zhu, napakabait niyo po. Alam ko po na ang tatay ko ay malapit sa inyo. Pero grabe naman po, nagbigay pa kayo ng ganito kamahal na pagkain at alak. Yun pala, may koneksyon kay Feng Lingfei. Noong nasa kolehiyo pa kami, si Feng Lingfei, nagmamaneho papunta sa klase. Hindi ko akalain, na ganun kay ama ng pamilya niya. Nakaya nilang, ang general manager ng hotel, mismo ang nagdala ng pagkain. Lin Chu. Ano bang ipinagyayabang nila? Ito ay dahil sa pamilya kong pinagmulan, na nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Ano bang masama kung magyabang ako? Hindi tulad ng iba dyan. Libre na ang kain at inom, may kasama pang pamilya. Lin Chu. Bakit hindi? Humingi ka ng tawad kay Feng Lingfei. Oo nga, baka magamit mo pa balang araw. Kung may kailangan, kay Feng Lingfei, magpakumbaba ka, para masaya ang lahat. Hoy kayo, kumakain ng pagkain ko, sundin ang mga patakaran ko. Humingi ng paumanhin. Oh. Lumayas ka. Miss Feng. Nagkakamali ka yata, hindi ko alam. Sino ba ang tatay mo? Ang tatay ko si Feng Jun, yung nakainom kayo ng tsaa. Maraming tao ang umiinom ng tsaa kasama ko. Hindi ko na talaga matandaan. Ang damdaming ito, pinakita ko ng matagal, pinipigil ko ng matagal. Manager Zhu, pero sinabi nyo lang. Libre ang pagkain na ito, di ba? Libre talaga ang pagkain na ito. Ang dahilan ay, si Ginoong Lo at si Binibining Lin. Kaya espesyal na ipinadala ito. Imposible. Bakit naman imposible? Ang pagkain ngayon, aabot ng milyon. Paano mo naman mababayaran ito?
Kung sinasabi mong hindi ko kaya, edi hindi ko nga kaya. Manager Zhu. Ang hapag na ito ngayon, ay babayaran ni MS. Feng. Mahal. Ayoko na kumain. Lipatan na tayo ng lugar. Oo. Kasama sila. Wala tayong mapapala. Tara na. Miss Feng, magbayad na tayo. Ang kabuuan ay 2,500,000. Ano? Si Ginoong Lu, ang nagtakda ng presyong ito para sa'yo. Ah, tama nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Si Ginoong Lu, ang may-ari ng aming hotel, asawa rin ni MS. Lin. Kasalanan lahat ni Feng Lingfei. Ngayon si Lin Chu, galit na. Lu Zichu. Nag-search ako sa Baidu. Ito ang lungsod natin. Presidente ng Lu Group. Pinakamayaman sa Rongcheng, Miss Feng. Gagamit ba ng card o cash? Hati tayo. May gagawin pa ako. Kailangan ko pang sunduin ang bata sa eskwela. Hindi ko kinain. Oo. Oy, sandali, hintayin mo ako. Bagay na bagay talaga. Huwag mo nang sabihin. Sasabihin ko talaga, noong nasa kolehiyo pa tayo, bakit araw-araw, laging nasa tabi mo, hindi ko akalain, may binabalak pala dito. Nagbibiro lang ako. Talagang naiinggit ako sa inyo, kayo'y parang mga Diyos at Diyosa. Grabe. Anong ginagawa nyo? Kayong dalawa. Kumakain kasama ang maganda. Hindi ninyo ako tinawag. Maganda. Ako si Lu Zikheng. Kapatid niya ako. Ikinagagalak kitang makilala. Si Tian, bumalik ka na. May dala silang tao. Pinipigilan nila ang ospital na gamutin ang tatay mo. Ano? Kailangan mo ba ng tulong? Nakikiusap ako sa'yo. Ang matandang Shen namin. Umaasa lang siya sa gamot na ito para mabuhay. Kung ganyan ka, mamamatay siya. Tanggapin mo na lang ang bayad pinsala, 3,000 piso para matapos na. Kung hindi, hintayin mo na lang ang kamatayan. Paano nyo nagagawa ito? Si Lolo Shen. Sa inyo ako nasaktan sa trabaho. Hindi ninyo ako binabayaran. Walang kompensasyon. 3,000 lang ang binigay ninyo. May konsensya pa ba kayo? Konsensya. Alam mo ba kung sino ang kontratista ng site na ito? Grupo ng Lu. Gusto mo pa ng pera? Maniwala ka o hindi, ililibing kita ng buhay. Hindi nyo pwedeng gawin ito. Ito ay pagpatay. Dito. Nanay. Ma, ayos ka lang ba? Anong ginagawa nyo? Ilegal yan. Ano? Ikaw, babae ka, gusto mo pang ipagtanggol ang iba. Ganito na lang. Kung hindi, tulog muna tayo. Pwede kong pag-isipan, pakawalan ang matandang iyon, ang kapal ng mukha mo, sino ang kinakausap mo, maniwala ka, papatayin kita. Ayos ka lang ba? Ang lakas ng loob mong sampelan ako. Alam mo ba ang mga patakaran ng mundo ng mga gangster? Sige, subukan mo ulit. Ano, kaya mo ba? Mga kapatid, sugurin niyo siya, tamaan niyo sa mukha. Hoy, hindi, kuya, anong ginagawa niyo? Tigil. Isa na namang nagpapakamatay. Wasakin mo siya para sa akin.
Kuya, sampelan mo siya ng malakas, Zikheng. Ang iyong katawan, naubos na sa alak at babae. Tingnan mo ang kuya mo, ang gwapo. Ate, wala ako sa kondisyon, sa harap ng ibang tao, huwag kang magsalita ng ganyan. Kami ay mga tao ng Lu Group. Kung gagalawin mo ako, hindi ka palalampasin ng Lu Corporation. Sinasabi mo ba? Ang Lu Corporation, pinapabayaan ka nilang magdesisyon sa buhay ng tao. Ang Lu Corporation, ang pinakamakapangyarihan sa Rongcheng. Paano? Natakot ka? Ang Lu Corporation ay hindi nagpapabeya sa sahod ng mga manggagawa. Para sa bawat manggagawa, kumpleto ang insurance na binili. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para suruan ang Lu Corporation? Lu Zichu. Ang tatay ko, talagang nangyari ito. Habang nagtatrabaho siya sa Lu Group, nasaktan siya. Baka mayroon bang hindi pagkakaunawaan dito? Ang Lu Group, hindi kailanman inaabuso ang kapangyarihan. Oo. Narinig ko ang Lu Group ay nakatuon sa tao, lalo na ang pangalawang anak ng pamilya Lu. Hindi lang siya gwapo, isa pa siyang mabuting tao. Siya ang pangalawang anak ng pamilya Lu. Gawin natin ito. Tama. Kapatid. Magsalita ka ng may konsensya. Kailan ba ako pinilit kayong gawin ito? Ako. Hindi talaga ako. Hindi ko sila kilala. Paano ko sila mapapagawa ng ganitong bagay? Ikaw ang pangalawang anak ng pamilya Lu. Ako. Pangalawang anak ng pamilya Lu. Nakikiusap ako, palayain mo kami. Bigyan mo kami ng pagkakataong mabuhay. Hindi talaga ako. Hindi talaga ako. Ikalawang anak na. Ang panganay na anak. Tita, tumayo ka muna. Tita, huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, sigurado kami, na ipagtatanggol ka namin. Tara na. Dalhin mo ako sa amo ninyo. Kuya Hao. Naresolba na ba ang problema? Hindi pa, hindi pa. Bakit ka bumalik? Ngayong buwan, may ilang milyon akong utang sa sugal, hindi pa nababayaran, kaya ginamit mo ang pera ng Lu Corporation para magsugal, tapos ang mga empleyado ng Lu Corporation, pinahihirapan mo at kinukunan ng pera. Sino kayo, mga gago? Ang lakas ng loob nyo, bulag ba kayo? Boss, anong ginagawa mo dito? Kung hindi ako pumunta, hindi ko malalaman. Ginamit mo ang pangalan ko para gumawa ng masama dito. Boss, ilang buwan na akong hindi nagbibigay ng sahod sa kanila. Nakakatipid tayo ng maraming pera para sa Lu Corporation. Assistant Dong, suriin ng lubusan ang construction group ng Lu Corporation sa isyu ng hindi pagbabayad ng sahod. Bayaran ang lahat ng naantalang sahod. Bukod pa rito, magbigay ng isang buwang sahod bilang kabayaran. Kuya, ako, pinapamahalaan ko sa'yo ang ganitong departamento at ganito ang ginawa mo. Umuwi ka at mag-isip sa sulok, huwag kang lumabas ng kalahating buwan. Kuya, hindi ko kasalanan ito. Ikaw ang naging pabaya. Halos masira ang buhay ng iba. Kalahating buwan ay magaan na parusa. Ate. Sa tingin ko tama ang sinabi ng kuya mo, kung hindi dahil kay si Tian, na nakatagpo sa atin, magkakaroon ng malaking sakuna. Sa tingin ko, hindi sapat ang kalahating buwan. Mas mabuti pang parusahan kita, na alagaan si ama ng isang buwan. Salamat, ate. Chuchu. Salamat sa iyo. Kasalanan naman talaga namin ito, gastos sa gamot, ipapasan ko sa grupo ang responsibilidad, tungkol sa kompensasyon. Hayaan si Zikheng ang mag-apply, tinitiyak kong matatapos ko ang gawain. Sa pagkakataong ito, ako ang nagkulang. Magaling na ang ginawa mo. Para sa ganitong kalaking grupo, hindi mo kayang asikasuhin ang lahat. Kung ganun, bakit, parang ang bigat pa rin ng loob mo? Pagkatapos ng operasyon ni Lola, ngayong araw, nakita ko si Ginoo Shen sa kwarto. Gusto kong bisitahin si Lola. Tara, sasamahan kita. Bilisan mo, ilipat na ang pasyente. Dr. Huang, ang pasyenteng ito, sinabi ni Direktor Joe, na dapat ilagay sa espesyal na kwarto. Matanda na si Direktor Joe, malaki na sila. Ngayong taon, magre-retiro na.
Si Vice President Wei, ngayon lang, siya ang may kapangyarihan. Ang biyenan ni Vice President Wei ay may sakit. Mrs. Wei, nais niya ang espesyal na silid na ito. Bakit hindi pa kayo kumikilos ng mas mabilis? Dr. Huang, ang pasyenteng ito, katatapos lang ng operasyon, hindi pa masyadong matatag ang kalagayan. Paano kaya kung hintayin pa? Ano pang hinihintay mo? Dalhin mo na siya palabas. Ang matandang babaeng ito, mas mahalaga ba siya, kaysa sa biyenan ni Vice Dean Wei? Mrs. Wei, dumating na po kayo. Ang silid na ito, inihanda ko na para sayo. Sino ba ang taong ito? Ang baho naman. Bilisan mo at itapon mo na siya palabas. Baka pasyente siya, inkontinente siguro. Ililipat ko na siya agad sa ordinaryong silid. Palitan mo siya. Ganito na siya. Ano pa ang silbi ng mabuhay? Mas mabuti pang mamatay. Narinig mo ba? Agad na ipaalam. Sabihan ng pamilya ng pasyente na kunin siya, para hindi na dito. Nakakaapekto sa mood ng nanay ko. Oo. Hindi pa ba kayo naghahanap ng lugar? Itapon ang matandang babae na ito. Ilabas siya. Bilisan nyo. Ipaalam sa mga kamag-anak. Nanay. Anak. Anong nangyari? Kakaunti lang. Parang narinig ko si Lola na tinatawag ako. Si Lola nasa ICU. May nagbabantay sa kanya. Baka nagkamali ka lang. Doktor. Joe, matagal na tayong hinihintay. Sabay na tayong pumunta. Bilisan na natin. Ma. Iba-iba talaga ang kapalaran ng tao. Tingnan mo kanina, yung matandang babae, nakahiga lang siya doon, walang nag-aasikaso. Ma. Ikaw ang biyenan ng direktor ng ospital. Pwede kang pumunta kahit kailan, laging may mag-aasikaso sa'yo. Mrs. Wei, ang kwarto, naayos ko na para sa'yo, nalinis ko na po, pakitingnan po, may kailangan pa po ba kayo? Talagang maasahan ka. Sa susunod, kami nila Wei. Bibigyan ka pa namin ng payo. Salamat po. Walang problema. Sino kayo? Nasaan ang mga tao na dati nandito sa kwarto? Sino kayo? Ang kwartong ito, pwede nyo bang pasukin ng basta-basta? Nasaan ang lola ko? Sinabi mo yung matandang babae, pinaalis ko na siya. Ano? Ikaw? Pinaalis mo siya. Agad akong magpapadala ng tao, para ibalik ang matandang babae. Direktor Joe. Bakit ka masyadong nag-aalala? May sakit ang nanay ko, kailangan niya ng kwarto sa ospital, yung mga tao na yun. Mas mahalaga ba sila kaysa sa nanay ko, ang nanay mo? Ano bang halaga ng nanay mo? Ikaw. Mga tao. Palayasin niyo sila, palayasin niyo sila. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob. Ako ang asawa ng inyong pangalawang direktor na si Wei. Ang ospital na ito ay magiging pag-aari na ng aming pamilya. Si Lao Wei ang masusunod. Ngayon, subukan ninyong galawin ako kahit kaunti. Maniwala ka o hindi, PayPal-abasin ko kayo dito, agad-agad sa ospital na ito. Direktor Joe. Hindi ko alam kung nasaan ang matandang babae. Ano ba siya sa inyo? Pinapanta mo siya sa ospital para magpa-opera. Ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Wala nang dahilan para sa taong iyon. Para magalit si Vice Director Wei. Anong klaseng tao? Mrs. Lu, huwag po kayong magalit. Nagpadala na ako ng tao. Para sunduin agad si Lola. Direktor Joe. Gusto mong agawin ang kwarto ng pasyente. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Karapat-dapat ka ba? Direktor Joe, malapit ka nang magretiro. Sa hinaharap, ang ospital na ito, Konda, ay magiging akin. Ito ay magiging teritoryo ng pamilya Wei. Pinapayuhan kita, na mag-ingat ka na lang. Nanay. Nandito si Tatay Wei ngayon. Walang sino man ang makakaagaw sa iyo ng kwarto. Ikaw.
Ikaw. Nanay, paano kaya? Palitan na lang natin ang kwarto. Ito. Ikaw ay may karaniwang sipon. Hindi naman kailangan na dito siya magpa-ospital. Wei Yik-ang. Ano bang sinasabi mo? Kahit pa, karaniwang sipon lang, kailangan pa rin, sa ganitong kagandang ospital. Vice President Wei. Pagsasayang ng mga medikal na mapagkukunan, mukhang. Talagang hindi ka bagay, para maging vice-direktor. Ano ngayon kung sinasayang ko ang mga medikal na mapagkukunan? Mga gamit namin ito, gagamitin ko ito kung kailan ko gusto. Ginoong Lu, pasensya na talaga, ang aking asawa, hindi siya marunong makisama, aalis kami kagad. Ginoong Lu. Ginoong Lu. Tanggalin lahat ng posisyon ni Wei Yik-ang. Ikaw na ang bahala. Sige. Pasensya na po, Lola, huli na ako dumating. Ayos lang yan. Lola, ako. Mas maganda na ang pakiramdam ko ngayon. Ay nako, huwag ka nang umiyak. Lola, di ba maayos na ito? Binata. Ikaw pala. Lola. Lola. Kilala mo siya. Malapit na magsimula ang klase ng batang ito. Ang matrikula. Kulang pa ng kaunti. Anong gagawin natin dito? Ikaw ba ay? Ako ay kaklase ni Linchu. Noong panahong iyon, sinabi niya, na ipapahiram niya ang pera sa'yo. Ay nako. Pagkatapos, si Lola, kinuha na ang pera. Ah, oo nga pala, Nana. Tandaan mo. Ibalik mo itong pera, sa kaklase mo. Lola. Itong pera. Baka hindi na kailangang ibalik, hindi pwede, ang pera na ito, kasi. Kasal na kami. Kasal na kayo. Lola, huwag po kayong magalit. Sige, sige, Lola, ako. Maaari na akong mapanatag. Simula ngayon, sa wakas ay may mag-aalaga na kay tuto ko. Sige. Tiya, maging panatag ka na sa pananatili mo rito. Nanay, ikaw nga. Ma, ang kalagayan mo ngayon, lubos ng gumaling, HMM. Salamat sa inyo. Hindi niyo ako pinabayaan. Ang anak ko ang nag-aalaga sa akin. Ma, tingnan mo naman ang sinasabi mo, Ma. Ma, sino siya? Ako ang biyenan ni Chuchu. Biyenan. Ah, kayo pala ang ina ng manugang ko. Ang ganda ng pagkakaalaga, ang bata mo pa tingnan. Kayo ni na Chuchu, ay tuluyan ng naputol ang ugnayan. Huwag na kayong magpilit na maging magkamag-anak. Nanay, ano ba naman yang sinasabi mo? Kami at si Chuchu. Iyan ay dugot laman. Kahit mabali ang buto, nakadikit pa rin ang litid. Kami. Gusto naming makipagbati kay Chuchu. Oo. Gusto naming makipagbati. Sige. Ilabas mo na ang 1,000,000. Nako, Chuchu. Sa tingin ko ngayon, hindi mo na kailangan ng 1,000,000 na yan. At saka, yung 1,000,000 na yan, ginamit na ng kapatid mo. Hindi mo gagawin, talagang babalik ka ba? Kung ayaw mong gumastos, huwag na lang pag-usapan ang damdamin. Lola, alis na tayo. Linchu. Pag-isipan mo ng mabuti, kami ang sandigan mo. Huwag mong isipin na dahil maganda ang napangasawa mo ngayon, paano kung sa hinaharap ay inaapi ka, hindi ba't kami ang magtatanggol sa'yo? Oo nga. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang si Chuchu ay apihin. Si Chuchu ay parang kayamanan sa pamilya namin. Isa siyang mahalagang bahagi ng aming pamilya. Tita, umalis na tayo. Tara na. Walang kwentang bata.
Walang kwenta talaga, hindi maaasahan. Mas maganda pa rin kung may anak na lalaki. Talaga. Mama, Papa, anak, bakit kayo nandito? Sakto. Wala na akong pera. Bigyan niyo ako ng ilang libo. Ilang libo. Ang pamilya natin ngayon, ni ilang libo, wala tayong maipakita. Paano pa kaya ang ilang milyon? Ikaw talagang walang hiya. Kayong dalawa, ang 1 milyon na binigay ng ate ko, ubos na lahat. May gana ka pang magtanong. Wala kang kontrol sa paggastos ngayong araw. Siyempre, naubos na. Tama nga. Sige. Ibenta mo ang bahay. Ibigay mo sa akin ang pera. Ibenta ang bahay. Ibenta ang bahay. Saan tayo titira? Kahit saan. Akala nyo ba talaga? Nabubuhayin ko kayo. Hoy, ikaw na batang bastos. Papaluin kita. Tama na, tama na. Tito, nitong mga nakaraang araw, kailangan mong magpahinga ng madalas. Ang pag-aalaga sa sarili ay makakatulong. Tita, huwag kang mag-alala. Madalas akong nag-aalaga. Kumusta ang kalusugan ni Tito? Mas mabuti na ngayon. Paano ang aking pagganap? Pwede ka nang pumayag ngayon, di ba? Pasensya na, sinabi ko na, wala akong interes sa mga lalaking manloloko. Aaminin ko. Aaminin ko na dati, medyo. May konting pagkamanloloko ako, pero kaya ko namang magbago. Kung ganun, ang aso ba ay titigil sa pagkain ng dumi? Hindi titigil ang aso sa pagkain ng dumi, pero kaya ko. Kung hindi ka naniniwala, ipapangako ko sa'yo. Ipapangako ko sa'yo. Huwag kang mangako. Natatakot ako na masyado kang lumapit sa akin. Baka tamaan ako ng kidlat. Paano ka naman tatamaan ng kidlat ko? Hindi ba? Sabihin mo nga sa akin. Ang mga mansanas na binili mo, pwede bang pakain ng isa sa akin? Maligayang bagong taon, Tagay. Nandito na ako. Nandito na ako.